Ayan oh, ninyo talaga gumawa pa ng ganito ha. Hala ka. Puta. Baliw na baliw si Sarah. Tapos si Nino mukhang matino na. Mukhang lugi ah. Sarah, lugi ka kay Nino oh. Bakit? Eh si Nino nakakalabas na. Ikaw mukhang matatagalan ka pa. Ay, nako. Ha? Mukhang si Sarah matatagalan pa. Anak ng pating. Eh si Nino lumalabas na. Nagbablog pa. Diba? Ano, bagay na bagay kay Sarah. Anak ng tinapa talaga. Eto na. Oo. Actually, nakita ko lang yan. Pinost ni Nino kagabi. Sinend pa nga niya eh. Sabi niya, Sir Mike, ano sabi niya? Daddy! Daddy tawag sa akin ng putang ina yun eh. Daddy, tignan mo tong pinost ko. Pinagmalaki pa. Puta, nag-post ng ganito si Nino. Tapos tumawag pa. Sabi, Daddy, tignan mo tong pinost ko. Anak ng patig talaga, pinagmalaki pa ng gago. Ayop ka talaga. Edi na i-post ko rin sa community ko. Si Nino kasi eh. Seto, ako, yung usapin muna bago tayo pumunta sa main topic natin ha. Ng Armed Forces of the Philippines. Mga kababayan ha. Ito yung yung relo, ayan tuloy. Kagagawan ni Sarah na pahamak patuloy yung tao. Biruin mo, bawal palang humingi ng literal na relo. Kaso, mukhang totoo, humingi talaga yung kadete na nagtapos dyan sa PMA. Ayan tuloy, napahirapan. Ano ba yan? Napahirapan yata o nagkaroon ng tawag dyan, parusa. Naparusahan tuloy. Kita nyo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo. Kita nyo, noong Mayo pala yan. Kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Kita nyo naman bawal pala yun. Ito kasi si Digong pauso. Nobs, Kala mo naman mamahalin yung relo. Buti sana kung tulad ng relo ni Pangulo. Kaso, yung relo, sabi ko nga nung nakaraan, 3.50 sa Divisoria. Okay lang yung reality, ano ba? Pwede namang team replay. Humingi talaga. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan. Ayan na si Pangulo. Kita nyo naman seryosong seryoso. Tapos, biglang yan ang dahilan dahil sa relo. Naging toxic yung relasyon ni Pangulo at ni lukalukang inday nyo. Anak ng pating talaga. Di ba mga kababayan? Dahil sa relo, naging toxic na daw yung relasyon nila ni Pangulo. Ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP. Kita mo naman Hoy Sara, sumaludo ka. Kita nyo si Sara ayaw sumaludo. Lakihan ko. Nakita nyo ba yan? Etong mga ito, nakasaludo. Pero itong isang gaga, ayaw sumaludo. Bakit kaya? Siguro walang pagmamahal sa bansa ito. Tapos gusto nyo maging Pangulo. Diba? Dapat sumasaludo ka, Sara. Parang grade 1 ka lang na tumayo ng tuwid. Huwag kikilos hanggat di natatapos ang pambansang awit ng Pilipinas. Parang ganun lang yung tema ni Sara rito. Kita nyo? Diba? Pro-China kaya ayaw niyang sumaludo. Sabagay, alam nyo, may isang nga lang magsalita ito tungkol sa West Philippine Sea. Palpak pa.
abay, magtatapon ng bangkay dun. At yung itatapon, bayani pa ng mga Pilipino. Ay, naku. Eh, kita mo, napakaraming nagalit kay Sara. Kaya nga, dito mga kababayan, no, pagkatapos ng ginawa niya, stress na stress siya. Minsan naisip niya, naisip niya yan. Bakit ko nasabi yung mga hindi ko dapat sabihin? Ayan yung mukha niya galing sa iyak. Nag-iiyak yung gaga. Oo. Kaya tuloy. Ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at Nakita nyo? Ulitin natin dito. ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Kita nyo? Dahil lang sa relo, toxic na agad yung relasyon. Alak ng pati napakababaw nun. Narinig ninyo? Dahil sa relo, naging toxic ang samahan nila ni Pangulo. Anong kunik? Anong kunik mo, Sarah? Putik na yan. Ha, mga kababayan, Mami PR, Lads Business, kayo, paki-comment nga dyan. Ha, Dayan Espirito, paki-comment nga dyan. Danny M. Reyes, anong kunik? Dahil sa relo, toxic na yung samahan nyo ng Pangulo. Parang magjowa, no? Na mayroong kang karelasyon na may topak. Biruin mo. May nag-chat lang, hiwalay agad. Parang yung mga magjowa lang na, utik na yan dahil lang sa relo, Jam Castillo. Break agad. Iba talaga, no? Nilo Lino. Ha? Iba talaga yung Carmen Lee. Iba talaga yung inyong vice presidente, ganyan ka ba, Ai Chang? Ha? Dahil lang sa relo, break agad? Kasi may kilala akong ganyan. May nag-chat lang. May nag-chat lang, break agad. Putek na yan, di niya na muna inaalam. Yung pala, nanay ko yun. Siyempre lalagay ko, Mami. Di ba? Siyempre nanay eh. Tapos may 3 heart. Siyempre mahal ko yung nanay ko eh. Tapos nag-chat. I love you. Siyempre nanay ko mag-I love you. Tapos nakita lang, break na agad. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. May nanghingi talaga. Ang kapal naman ng mukha nito. Gusto instant millionaire agad? Baka naman hindi niya alam na mahal talaga yung presyo. Kasi maraming hindi nakakaalam na merong nagkakahalaga ng milyon-milyon na relo tulad ng relo ni Pangulo. Oo. Diba? Ako nga meron ding ganyan eh. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete. Pero inilapit daw. Pakinggan natin, baka mamaya marinig natin pinag-uusapan ha. Hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete. At hindi binigay. Ano ba? Si Dudong naman, ano ba? Ikaw, Sarah, ikaw naman naglabas niyan ni Malka. Dapat ikaw na lang nagbigay tulad na sinabi ko nung nakaraan, di ba? Dapat binigay mo yung relo o kaya tinawagan mo na lang, kinuha mo number. Binili mo ng relo, 350 doon sa 168 at Divisoria. sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Hindi katanggap-tanggap pala na asal yan. Dapat sisihin dito si Digong nyo. Bakit? Nagpauso. George de la Cruz. Tapos gamit-gamit ng mga bobo. Bakit daw si Pangulo nilang si Digonyo nagbigay ng relo? Pero si Pangulong Bongbong Marcos natin, bakit pinagkait daw yung relo? Maliit lang daw na bagay yun. Saan naman nakakita ng ganun? Pananaw talaga ng mga bobot tanga, no?
Biruin mo, sinilip pa yun kasi hindi nila alam na mamahalin yung presyo nung relo ni Pangulo. Ganyan sila kabobo. Sino, Boss Mike? Yung mga nando sa kabila na nagtatanggol. Kanino? Dito. Kay Sara. Kita nyo na. Yun ang kaibahan, mga kababayan, ng vlogger na marunong sa nangyayari sa lipunan. Sa mga hindi, siyempre alam nyo na, ignorante yan. Mylene Ardena, di ba? Eric Fernandez, Jane Wanson, mga ignorante yan. Ano naman alam nila dyan? Ang alam lang nila, pag tinanong mo anong relo gusto mo, Casio, di ba? G-Shock. Yun lang, okay na sila. Siyempre, pero tayo, iba. Di ba? Iba tayo. Actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake, this behavior. Di ba? Hindi tamang pag-uugali daw. Hindi daw literal na relo, ibig sabihin nun, yun na nga. Tradition nila, pinaliwanag ko na yan. Gemma Galicia. Ibig sabihin nun, can I have your watch? Ibig sabihin yun, pwede mo ba siyang bantayan? Project 101. Kaso nga, literal talaga, may umamin na talagang humingi ng relo yung kadete na nagtapos dyan sa PMA. So ano gagawin ni Pangulo? Kayo, tanong ko, bibigay nyo yung relo nyo na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso? Our beloved Boss Mike Severa